Pag-asa says Tropical Storm Quiapo has likely intensified as it moves closer to extreme northern Luzon. Let's get the weather forecast. Joining us via Zoom is BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, ano ang latest sa bagyo? Ms. Mai, meron tayong update regarding po dito kay Tropical Storm Quiapo. As of 10 in the morning, it was last estimated at 135 kilometers per hour east of Apari, Cagayan. So napakalapit na po ito dito sa may probinsya ng Cagayan. It has maximum sustained winds of 75 kilometers per hour near the center, gustiness of up to 90 kilometers per hour, and it's currently moving westward po at 30 kph. So sa mga sandaling ito, at possibly po hanggang mamayang gabi, tatawid po ito dito sa may parting extreme northern Luzon. But considering its diameter po of around 900 kilometers, nahagip po ng kabuuan ng bagyong Quiapo itong Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Benison, aside from northern Luzon, marami bang ulan ang aasahan sa may central Luzon at pati na rin sa southern Luzon? Yes, for central and southern Luzon, ang pinakamagkakaroon po ng mga pag-ulan is itong nasa western section. So we're talking of Zambales and Bataan na kanina po nagkaroon tayo ng heavy rainfall warning na kulay yellow. And then some areas pa dito sa may Mimaropa, such as Palawan and Occidental Mindoro, could also have moderate to at times heavy rains within the next 24 hours. Ito po ay due to habagat, hindi naman po dahil directly from Quiapo. Mahahagip din ba ang ilang mga probinsya sa Visayas at bakit parang sa Mindanao maulan pa rin? Yes, ganun po kalawak yung habagat, no? Na bahagyang nagkakaroon po ng paglakas dahil dito kay Bagyong Quiapo. So yung nasa Visayas and Mindanao, yung pinaka-affected po ng mga lugar is itong Western Visayas and Negros Island Region. And dito naman sa may Mindanao, yung Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at itong mga areas po dito sa may Soxargen na nagkakaroon na nga po ng mga incidents ng mga flash flood at yung pag-apong ng mga kailugan doon, and possibly magkaroon din ng banta sa mga landslides. Yan po ay dahil sa habagat and possible yan within the next 24 hours. Pero may chance ba na good weather sa ilang mga tourist spots ngayong weekend katulad ng Boracay, Siargao, Palawan at Bohol at pati na rin sa Cebu? Most of those areas po na nabanggit nila is part of like Mimaropa and Visayas areas. So maaaring magkaroon po ng improved weather condition pagsapit po ng Sunday dahil ang exit po nitong si Bagyong Quiapo is bukas ng umaga pero may effect pa rin ito plus the habagat may effect pa rin po by tomorrow. So pagsapit po ng linggo kung saan nandito na siya sa may southern China, then many areas lalo rin nasa eastern side itong Bohol, Cebu magkakaroon na ng kaunti na lamang ng mga pag-ulan and more sunny periods. Benison, mabuti na lang rin at mabilis yung bagyo at bukas nga papaalis na siya sa bansa pero ano ang aasahan natin sa Monday, araw ng SONA? Maganda ba ang panahon? Yes, mukhang nakakontribute po yung pagbilis nitong si Bagyong Quiapo sa ngayon at inaasahan nga nalalabas siya bukas. So by Sunday, yung western sections ng Luzon na magkakaroon ng effect ng habagat, so may mga pagulan pa rin. But pagsapit po ng Lunes, all the way hanggang sa rest of next week, maliit yung chance na magkakaroon tayo ng panibagong bagyo. And at the same time, humihina yung habagat. So improving weather conditions na rin po for many areas in Luzon, except na lamang probably dito sa may Palawan, Mindoro, Zambales, and Bataan. Maraming salamat, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Salamat po.